Wala pa ring tubig at supply ng kuryente ang ilang bayan sa probinsya ng Albay dahil sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Apektado rin ang pasok ng mga mag-aaral dahil napinsala ang mga paaralan. Narito ang aking report. Nananatiling suspendido ang face-to-face classes sa karamihan ng mga paaralan sa Albay mula ngayong araw November 12 hanggang November 14 dahil yan sa kawalan ng kuryente, supply ng tubig at mga nasirang silid-aralan na iniwan ng pananalasa ni Bagyong Uwan. Kabilang sa mga lokal na pamahalaan na nagsuspende ng pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan ay ang Tabaco City, Munisipalidad ng Bakakay, Pulangi at Palaspas Pio Duran. Ang Munisipalidad ng Libon kasama rin sa mga nag-anunsyo ng kanselasyon sa klase mula kindergarten, elementary at high school. Gayunpaman, hinikayat nito ang lahat ng mga teaching at non-teaching personnel maging mga magulang ng mga mag-aaral na tumulong sa clearing efforts para sa mga paaralan. Ang daytime classes sa kolehiyo ng kanilang nasasakupan ay pinahihintulutan namang magsagawa ng in-person classes habang ang nighttime scheduled ay malilipat sa weekend schedule. Ayon sa Albay School Disaster Risk Reduction and Management, aabot na sa 312 million pesos ang naitalang partial at unofficial damage ng School Division Office o SDO ng probinsya. 82 paaralan dito ang apektado, 376 sa mga classrooms ay may minor damage, 147 ang may major damage habang 63 ang totally damage. Bukod sa mga nasirang silid-aralan na iniwan ng bagyo, 17 wash facilities, 1,262 learning resources at 380 na school furnitures din ang nasira sa paghagupit ni Uwan. Sa ngayon patuloy pa rin na nagsasagawa ang Albay DRRM ng damage report at inaasahan pang madadagdagan ang bilang ng mga nasirang paaralan. Hinikayat naman ng probinsya ang lahat ng mga paaralan na magpatupad ng modular learning. Balik face-to-face classes naman ang mga nabanggit na paaralan sa November 17 pagkatapos ng isasagawang clearing operation ng LGU sa mga paaralan. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.